ang hirap maglingkod sa Kanya. Lalo na kung isang tao ngayon ay may sama tayong loob, kung alam natin ang tao nito ay hindi maganda ang katangian, o ang tao nito ay isang trait sa ating buhay, ay hindi tayo maglilingkod. Bagkus baka sasabihin natin, sana mawala na ito. O bagkus sasabihin natin sa kanya sa atin na, ba't ko siya paglilingkuran? Pero, ang tagapaglingkod na pinakita ni Kristo ay hindi tumutukoy kung sino ang paglilingkuran. Ibig lang sabihin sa verse 11 and 13, verse 10 and 11, sinabi ni Kristo, sumagot si Jesus, ang nakapaligo na ay hindi na kailangan hugasan pa, maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang munay katawan. At kayo'y malinis na. Subalit hindi lahat kayo. Dahil alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Kaya sinabi niya, malinis na sila, subalit hindi lahat. Balikan natin kanina yung verse 3, si Judas Iscariote. At verse 4, sinugasan din ni Kristo sa verse 5, si Judas. Hindi pinili ni Judas, hindi Panginoon Jesus pinili ang kanyang paglilingkuran na si Judas ay trait sa kanyang buhay. Si Judas ang magkakaroon sa kanya ay hindi niya ito inisip. Hindi niya ito pininggan. Bagpos sinabay niya ito sa mga apostol na kanyang hinugasan. Kaya sabi ito, ang paglilingkod ay hindi tumutukay kung sino ang ating pinaglilingkuran. Kung tayo ay naglilingkod sa ating kapwa, gawin natin ito para sa kakalwalhati ng Panginoon at hindi para sa ating ikakarangal. Kung tayo ay naglilingkod sa ating kapwa, gagawin natin ito upang makapagbigay tayo ng halimbawa sa kakalwalhati ng Panginoon at hindi dahil mayroon tayo makukuhang ganti. Katunayan sa atin ng mga tao, ganito yun. Katunayan sa atin ng mga tao, kalimitan, nagpipili tayo ng tao na paglilingkuran. O maging sa pakipagkaibigan, nagpipili tayo na maging kaibigan lang natin. Yung magsasabi natin, kapalagayan lang natin ng loob. Nagpipili tayo dyan. O maging sa magiging kwentuhan lamang. Pumipili tayo na maging kakwentuhan. So, sinasabi natin yung kapantay natin sa kwentuhan. Kaya kung minsan, masyadong intimidate sa kwentuhan, sa pakipagkaibigan, sa pakipagkapwa, na intimidate masyado, yung tumitingin din sa kanyang sarili na mababa siya. Pero kung sa katotohanan, lahat tayo may kanya-kanya tayong pagka-ignorante. Lahat tayo. Hindi ko masabi na ako ganito na hindi ako ignorante sa ibang bagay. Pagbaguhan sa akin dyan, ignorante ako dyan. Nagbago ka lang. Kaya kung ang isang bagay sa atin, makipagsabayan tayo sa isang tao, kaya sabi natin na lahat tayo ay pantay-pantay, lahat tayo ay dapat magpanatay, magp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 
maabot ang sa akin na intimidate tayo dahil sa tinitingnan natin ang ating sarili na mababa tayo, tapos tinitingnan natin ang iba na mataas tayo, at ang iba naman nagsabi, ay hindi ko sila kapantay, ito lang ang level nila. Ano ang pinagkaiba natin sa mga hintil? Ano ang pinagkaiba natin sa mga hindi mananampalataya? Ano ang pinagkaiba natin sa mga hindi kumikilala kay Kristo na ganun ang sukatan nila sa mundo? Na ganun ang pananaw nila sa mundo? Ganun pananaw nila. Kaya kung dito tayo, hindi tayo nagtitingin sa kung anong uling tao sila. Hindi tayo nagtitingin kung ano ang mapapakinabang natin sa kanila. Kung ano makukuha natin ang napakahalagang parte dito. Magbili ko tayo sa ating kapwa na kusang loob na puno ng pagmamahal o pag-ibig.
kapwa, nakakitang tao lamang, maglilingkod tayo sa ating Diyos na para makapulihan tayo, maglilingkod tayo sa ating Diyos para masabi lang mayroon tayong ministry. Para hindi maganda. Napaka-importante bagay na makapaglingkod tayo sa Diyos na hindi tayo tumutukoy ng pagkakailalan o kung sino ang pinaglilingkuran natin. Bilib ako sa isang tao na sabay ko noon. Hindi ko kalain sa Federate, mga halimbawa kung sa aking katrabaho. Hindi ko akalain na yung katrabaho ko na yun, na isang taga La Union, na maganda pala ang status ng buhay niya sa La Union. Pero pagdating sa siyudad, nakatrabaho siya, parang utos-utosan lamang sa dito ng mga leader o mga nasa ng kumpanya, mga kinikala tulong sa kumpanya, utos-utosan lang siya. Pagdating sa lugar nila, kung nakarating ako sa lugar nila, may respeto ng mga tao. Basta naman pumayag yung tao mo ng ganito. Tapos, yung tao mo yan, incorporated pala siya doon sa kumpanya natin na magawan ko. Nung matanong ko niya si Manong Rudy, nung matanong ko, sabi niya, hindi tayo tumitingin kung ano tayo, anong importante, tumaas ang network ng kumpanya. Lumawak yung network ng kumpanya, sabi niya. Hindi tayo magtitingin sa kanya kung ano tayo, incorporated siya. Ibig sabihin, kasabay siya doon sa may-ari ng kumpanya. Doon sa, para siyang, lang, kumisan, nagagalas na lang na parang ganito sa opisina. Dahil yun lang kanyang So, yun ang makita ko sa atin bilang mga anak ng Diyos, huwag tayong mag-uuri ng tao. Huwag tayong mag-uuri ng tao sa paglilingkod. Pwede sabihin natin na ang isang tao na yun ay hindi kapasidad, wala siyang kapasidad sa bagay nito. Pero sa ibang bagay, mayroon siya. Kung ipanahon kagad natin na isang tao at pagbibigay tayo ng pag-uuri sa isang tao, hindi natin napapakita ang radikal na pagmamahal sa paglilingkod ni Kristo. Hindi natin yun na ipapakita. Hindi natin masusundan ang halimbawa nito sa paglilingkod dahil ang paglilingkod